Kamusta po ako? Si Dr. Jose de la Cruz at inilaan ko ang aking propesyon para sa kalusugan at kapakanan ng ating mga nakatatandang kababayan. Sa loob ng maraming taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong makasama at makatulong sa hindi mabilang na mga individual habang sila'y naglalakbay sa kanilang mga huling dekada ng buhay. Naisip nyo na ba kung ano talaga ang dapat maramdaman sa inyong mga ginintuang taon? Para sa marami na higit sa edad 70, ang pangamba na mawala ang kalayaan, linaw ng isip o lakas ng katawan ay maaaring malaki. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na kung nagagawa pa ninyo ang ilang mahahalagang bagay, hindi lang kayo malusog, kayo ay katangi-tangi. Sa ating talakayan ngayon, matutuklasan ninyo ang 8 pambihirang kakayahan na pinagkakasunduan naming mga doktor at eksperto sa pagtanda, kasama na ako na siyang nagpapatunay na ang isang tao ay isang pambihirang hiyas, isang taong namumuhay ng masagana sa edad na 70 o 80, dala ang karunungan, sigla at layunin. At oo, ang ikaapat ay maaaring ikagulat ninyo lalo na't madalas itong nakakaligtaan sa karamihan ng payong pangkalusugan. Kung iniisip ninyo kung kumusta na kayo kumpara sa iba o kung paano pa patitibayin ang mga naabot na ninyo, manatili po kayo. Ito'y hindi lamang tungkol sa pagpapahaba ng buhay. Ito'y tungkol sa pagkakaroon ng mas magandang kalidad ng buhay. Mula sa pangangalaga sa inyong isipan, pagpapanatiling malakas ang katawan, hanggang sa pagpapanatili ng harmonya sa inyong pamilya, aalis kayo ritong may malalim na pagmamalaki, layunin at marahil ilang bagong mithiin. Kaya't huminga ng malalim, maging komportable at sabay nating tuklasin ito. Ang inyong pinakamagagandang taon ay maaaring nasa unahan pa. Simulan na natin. Una, ang inyong isip ay matalas pa rin. Nakikita ninyo ang panlilinlang ng iba. Sa mundong pabago-bago at bumibilis araw-araw, ang pananatiling matalas ang isip pagkatapos ng edad 70 ay hindi lang kahanga-hanga. Ito'y isang makapangyarihang proteksyon. Kapag ang inyong isip ay nananatiling malinaw, nakapokus, at mapanuri, nagagawa ninyong harapin ang buhay ng may kumpiyansa. Nakikilala ninyo ang mga babala ng manipulasyon, nalalabanan ang mga emosyonal na bitag at naiiwasang mabiktima ng mga scam o panloloko na sa kasamaang palad, ay marami sa ating mga nakatatanda ang nabibiktima. Ang pagkakaroon ng matalas na isip ay nangangahulugang hindi kayo nalilito kapag may kahina-hinalang tawag sa telepono o kapag may estrangherong nangangako ng bagay na tila napakaganda para maging totoo. Sa halip, humihinto kayo, nag-iisip at gumagawa ng desisyon na nakaugat sa karanasan at kalinawan. Ang kamalayang iyon ay hindi lang nagbabantay sa inyong pinansyal, kundi pati na rin sa inyong emosyonal na kapakanan. Nananatili kayong may kontrol sa inyong mga pagpili at sa inyong buhay. At hindi lang ito tungkol sa depensa. Ang matalas na isip ay nagbibigay daan sa inyo na kumonekta sa mundo. Nasisiyahan kayo sa mga usapan, lumulutas ng problema, at patuloy na natututo ng mga bagong bagay. Pinapanatili ninyong buhay ang inyong kuryosidad, at mula sa aking medikal na pananaw, ang kuryosidad na iyan ay tunay na nakakatulong
para manatili kayong buhay at aktibo. Ang kakayahang ito ang nagpapabukod tangi sa inyo. Maraming tao ang nawawalan nito habang tumatanda, ngunit kung napanatili ninyo ito, hindi lang kayo basta nabubuhay. Kayo ay nagniningning, at ang ningning na iyan ay nararapat kilalanin. Ngunit ang pagiging matalas ang isip ay hindi lang ang tanging bagay na nagpapabukod tangi sa inyo. May isa pang biyaya na malaki ang sinasabi tungkol sa kalidad ng inyong buhay, isang bagay na nararamdaman ninyo tuwing kayo'y bumabangon sa umaga ng walang tulong. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Ikalawa, ang inyong katawan ay nasa mabuting kondisyon pa rin sa panahon ng buhay kung kailan marami ang umaasa sa mga walker, mga diresetang gamot o tulong ng iba para sa pang-araw-araw na gawain. Ang pagkakaroon ng mabuting pisikal na kondisyon pagkatapos ng edad 70 ay isang tunay na karangalan. Nangangahulugan ito na malaya kayong nakakakilos, naaalagaan ang sarili, at nakakalahok pa rin sa buhay, hindi lang bilang tagamasid, kundi bilang aktibong kalahok. Maging ito man ay paglalakad sa parke, paghahanda ng sariling pagkain, o paggawa ng maliliit na gawaing bahay, ang antas ng kalayaang ito ay malaki ang sinasabi tungkol sa kung paano ninyo inalagaan ang inyong katawan sa paglipas ng mga taon. Ang mabuting kalusugan sa edad na ito ay hindi nangangahulugang kailangang makatakbo pa ng marathon. Bilang doktor, nakikita ko ito bilang paggising na may enerhiya, pagkakaroon ng lakas na makatayo mula sa upuan ng walang tulong, at ang kakayahang mamuhay nang hindi dinidiktahan ng sakit ang bawat kilos. Iyan ang tunay na kalayaan. Nangangahulugan ito na hindi gaanong mag-aalala ang inyong mga anak. Nangangahulugan ito na hindi ninyo kailangang palampasin ang mga pinakamahalagang bagay, mga sandali. Kasama ang pamilya, mga libangan, o kahit ang simpleng paglabas para damhin ang sikat ng araw. Ang pagpapanatili ng malakas na katawan ay resulta ng hindi mabilang na maliliit at tuloy-tuloy na pagpili, masusustansyang pagkain, regular na pagkilos, positibong pananaw. Ito'y patunay na ang pagtanda ay hindi nangangahulugang lubos na pagbagal, at ang buhay ay maaari pa ring mapuno ng kilos saya at kalayaan. Ngunit ang pisikal na kalusugan ay isang piraso lamang ng palaisipan. May isa pang puwersa na kasing halaga nito na nagpapanatiling masigla at makabuluhan ang buhay, isang bagay na pumupukaw sa inyong espiritu at nagpupuno sa inyong mga araw ng layunin. Tuklasin natin iyan sa susunod. Ikatlo, mayroon kayong mga libangan at ang buhay ay hindi kailanman nakakainip. Ang pagkakaroon ng mga libangan sa inyong edad na 70 o 80 ay hindi lamang isang kaaya-ayang paraan para magpalipas ng oras. Ito'y isang makapangyarihang pagpapahayag ng sigla. Kapag nasisiyahan pa rin kayo sa mga aktibidad na pumupukaw sa inyong kuryosidad, pagkamalikhain o kasiyahan, pinapatunayan ninyo na hindi nawawala ang lasa ng buhay sa pagtanda. Maging ito man ay paghahalaman, pagpipinta, pangingisda, paggawa ng mga crafts, pagtugtog ng musika, o kahit simpleng pagbabasa ng magandang libro, pinapanatili ng mga libangan na aktibo ang inyong isip at buhay ang inyong espiritu. Ipinaaalala nito sa inyo na bawat araw ay mayroong dapat abangan
isang bagay na para lamang sa inyo. Maraming nakatatanda sa kasamaang palad ang isinusuko ang kanilang mga interes pagkatapos magretiro, hinahayaang ang rutina ang mangibabaw at unti-unting pumapasok ang pagkainip. Ngunit hindi kayo kung ito ang naglalarawan sa inyo. Napanatili ninyo ang ningas na iyon, ang nagsasabing, narito pa ako at mahalaga pa rin sa akin ang kagandahan at pakikilahok sa buhay. Ang mga hilig na ito ay nag-aalok ng higit pa sa kasiyahan. Pinapabuti nito ang kalusugang pangkaisipan, binabawasan ang stress, at nagbibigay ng pagkakakilanlan at layunin bukod sa inyong mga tungkulin sa pamilya. Patunay ito na ang saya ay walang limitasyon sa edad. At kapag nalilimutan ninyo ang sarili sa isang aktibidad na mahal ninyo, may mahiwagang nangyayari ang oras ay tila lumilipas lang at nararamdaman ninyo ang buong presensya sa sandaling iyon. Hindi lang iyan libangan. Iyan ay isang buhay na mahusay na naisabuhay. Ngunit mayroon pang ibang ginagawa ninyo na nagpapanatiling mas matalas at mas fleksible ang inyong isip, isang tahimik na sikreto sa pananatiling bata sa espiritu at malalim na konektado sa mundo. Tingnan natin kung ano iyon sa susunod. Ika-4, patuloy na pagkatuto. Ang patuloy na pagkatuto pagkatapos ng edad na 70 ay hindi lamang kahanga-hanga. Ito'y nagdudulot ng pagbabago. Kapag pinipili ninyong magpatuloy sa pag-aaral, gumagawa kayo ng matapang na pahayag na ang paglago ay hindi humihinto sa pagtanda at ang kuryosidad ay walang kupas. Maging ito man ay pag-unawa kung paano gumamit ng smartphone, pagtuklas ng bagong paksa sa pamamagitan ng mga libro o dokumentaryo o kahit pag-aaral ng bagong libangan o wika, ang inyong kagustuhang palawakin, ang isip ay nagpapabukod tangi sa inyo. Napakaraming tao ang nag-aakala na ang pagtanda ay nangangahulugang mananatili na lamang sa nakaraan. Ngunit, kung kayo'y patuloy na natututo, ipinakita ninyo ang kabaligtaran. Tinatanggap ninyo ang pagbabago, umaangkop sa mga bagong ideya at nananatiling aktibo ang isip. Pinapanatili nitong matalas ang inyong utak, mataas ang kumpiyansa at buo ang kalayaan. Mula sa medikal na pananaw, ang pakikilahok sa bagong pag-aaral ay nakakatulong sa pagbuo ng cognitive reserve o reserbang kaisipan na mahalaga sa kalusugan ng utak. Ang pagkatuto ng mga bagong bagay ay nagbubuo ng katatagan. Pinapadali nito ang pang-araw-araw na gawain. Ikinokonekta kayo nito sa iba at nagbibigay ito ng pakiramdam ng layunin. Sa mundong mabilis magbago, hindi kayo naiiwan. Sumasabay kayo sa lahat. Pinapatunayan na hindi tinutukoy ng edad ang kaugnayan. Higit sa lahat, ang pagkatuto ay nagpapanatili sa inyong pag-asa. Pinapanatili nitong sabik kayo sa kinabukasan at ang pananaw na iyon ay nakakahawa. Ipinaaalala nito sa mga nakababatang henerasyon na ang buhay ay maaari pa ring magbigay sorpresa, hamon at inspirasyon sa anumang edad. Ngunit habang mahalaga ang isip, gayon din ang isa pang aspeto ng buhay na madalas na tumutukoy kung gaano kayo kalaya at kontento, isang bagay na nagbibigay sa inyo ng kapayapaan ng isip at nagpoprotekta
sa dignidad na pinaghirapan ninyong itaguyod sa buong buhay. Pag-usapan natin iyan sa susunod. 5, katatagan sa pinansyal. Ang pag-abot sa inyong edad na 70 o 80 na may katatagan sa pinansyal ay hindi lamang personal na tagumpay. Ito'y isang malalim na pagpapahayag ng dignidad at kalayaan. Kapag naipamahala ninyo ng maayos ang inyong yaman upang mabuhay nang hindi umaasa sa inyong mga anak o sa iba, taglay ninyo ang isang tahimik na kumpiyansa na hindi kayang bilhin ng pera. Ang katatagan sa pinansyal ay nangangahulugang kayo mismo ang gumagawa ng desisyon para sa inyong sarili, na sisiyahan kayo sa maliliit na bagay nang walang pag-aalala at mapayapa kayong nakakatulog dahil alam ninyong natutugunan ang inyong mga pangangailangan. Hindi ito nangangailangan ng napakalaking yaman o luho. Nangangahulugan lamang ito na namuhay kayo ng may karunungan nag-ipon, kung saan mahalaga gumastos ng may pag-iingat at nagplano para sa hinaharap. Marahil ito'y isang pensyon, isang simpleng pondo para sa pagreretiro o isang bahay na nabayaran na ninyo noon pa. Anuman ang kaso, nakapagtayo kayo ng buhay kung saan ang inyong seguridad ay hindi nakasalalay sa kamay ng iba. Hindi lang iyan responsable. Ito'y nagbibigay kapangyarihan, at ang mga benepisyo nito ay higit pa sa inyong sariling kaginhawaan. Pinapagaan nito ang isip ng inyong mga anak. Pinapanatili nito ang harmonya sa loob ng pamilya. Nagbibigay daan ito sa inyo na maging mapagbigay kung nais ninyo ng walang pagkakasala o obligasyon. Ang kapayapaan sa pinansyal sa maraming paraan ay humahantong sa kapayapaang emosyonal na siyang pundasyon ng pangkalahatang kagalingan. Ngunit may isa pang makapangyarihang katangian na nagpapabukod tangi sa mga taong tulad ninyo. Isang bagay na hindi masusukat sa pera, ngunit nakikita sa kung paano kayo mag-isip, magsalita at makitungo sa iba. Ito'y isang bagay na nagpapanatiling magaan ang inyong puso at bukas ang inyong espiritu. Tuklasin natin iyan sa susunod. 6, pagiging bukas ang isip, broad-mindedness. Ang manatiling bukas ang isip sa inyong edad na 70 o 80 ay isang pambihira at magandang kalakasan. Nangangahulugan ito na natutunan ninyong bitawan ang panghuhusga, makinig ng higit kaysa magsalita, at tanggapin ang mga tao kung ano sila, hindi kung ano ang nais ninyong maging sila. Habang ang edad ay maaaring minsan humantong sa makitid na pag-iisip, ang mga nananatiling bukas. Ang isip ay patuloy na lumalago, nag-e-ebolusyon at nagbibigay inspirasyon. Pinili ninyo ang karunungan kaysa kapaitan, pangunawa kaysa katigasan ng ulo, at habag kaysa pamumuna. Ang malawak na pag-iisip ay nagbibigay daan sa inyo na tanggapin ang pagbabago ng walang takot. Nakita ninyo ang pagbabago ng mundo sa mga paraang hindi inaasahan ng sinuman, teknolohiya, kultura, maging ang dinamika ng pamilya. At gayunpaman, umaangkop kayo. Ngumingiti kayo sa mga pagkakaiba, tinatanggap ang mga bagong ideya, at niyayakap ang katotohanang bawat tao ay may iba't ibang landas na tinatahak. Ang pagiging bukas na iyon ay nagpapanatili sa inyong kabataan sa espiritu at nakaugat sa biyaya.
Higit sa lahat, ang pagiging bukas ang isip ay nagdudulot ng kapayapaan sa inyong sarili at sa iba. Madali kayong magpatawad, umiiwas sa mga hindi kinakailangang argumento at nagdadala ng katahimikan saan man kayo magpunta. Kayo ay isang taong nilalapitan ng iba hindi lang para sa payo, kundi para sa pangunawa. At ang ganyang uri ng presensya ay lubos na kailangan sa mundo ngayon at isang bagay na lubos kong hinahangaan sa aking mga pasyente. Ngunit habang mahalaga ang pagiging bukas ng puso at isip, meron pang ibang bagay na nagpapanatiling puno, masaya at lubos na makatao ang inyong buhay. Isang bagay na kailangan nating lahat, anuman ang edad. Hindi ito matatagpuan sa mga bagay kundi sa mga tao. Pag-usapan natin iyan sa susunod. 7, matatag na ugnayang sosyal. Sa panahong ang kalungkutan ay tahimik na nakaaapekto sa milyon-milyong nakatatanda, ang pagkakaroon ng matatag na ugnayang sosyal sa inyong edad na 70 o 80 ay isang makapangyarihang tagapagpahiwatig ng kagalingan. Kung nasisiyahan pa rin kayo sa piling ng mga kaibigan, nananatiling nakikipag-ugnayan sa pamilya, o lumalahok sa mga pagtitipon sa komunidad, higit pa sa pananatiling sosyal ang inyong ginagawa, pinapanatili ninyong buhay ang inyong puso at isip. Ang ugnayan ng tao ay hindi lamang isang kaginhawaan. Ito'y isang mahalagang sandigan. Bilang manggagamot, regular kong nakikita ang epekto ng interaksyong sosyal sa kalusugan. Patuloy na ipinapakita ng mga pag-aaral na ang makabuluhang relasyon ay maaaring maprotektahan laban sa depresyon, mabawasan ang panganib ng paghina ng pag-iisip, at mapahaba pa ang buhay. Maaaring hindi ninyo nakikita ang mga tao araw-araw, ngunit kapag nangyari iyon, ang mga usapan ay mainit, tapat at nakapagpapasigla. Maging ito man ay isang tasa ng kape na pinagsasaluhan, isang lakad kasama ang kapitbahay, o isang tawag sa telepono mula sa isang matandang kaibigan, ipinaaalala sa inyo ng mga sandaling ito na kayo ay pinahahalagahan, naaalala at minamahal. At tulad ng ibinibigay ng iba sa inyo, nagbibigay din kayo pabalik ng karunungan, pasensya at tawanan na tanging karanasan sa buhay ang makapagdudulot. Ang inyong presensya ay may kabuluhan. Kayo ay bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa inyong sarili. Ipinaaalala ninyo sa iba na ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pag-iisa. Maaari itong mga hulugan ng mas malalim na koneksyon at mas tunay na samahan. Ngunit kahit ang pinakamatatag na relasyon ay nagsisimula sa isang mahalagang kakayahan, isang bagay na napaka-personal, madalas na pinaghihirapan at hindi kapani-paniwalang pambihira sa anumang edad. Kung taglay ninyo ang huling katangiang ito, tunay ngang nalampasan ninyo ang isa sa pinakamalaking hamon sa buhay. Tuklasin natin iyan sa susunod. 8, nakakapag-usap. Parin kayo ng mapayapa sa inyong mga anak. Ang kakayahang makipag-usap ng mapayapa sa inyong mga adultong anak sa yugtong ito ng buhay ay isa sa mga pinakamakabuluhang tanda ng emosyonal na kapanahunan at pangmatagalang pagmamahal. Madaling maliitin kung gaano ito kapambihira at kahalaga. Maraming pamilya ang nahaharap sa tensyon, hindi pagkakaunawaan o katahimikan habang lumilipas ang mga taon. Ngunit kung nakikipagpalitan pa rin kayo
ng magagalang na usapan, tawanan, at bukas na puso sa inyong mga anak na kapag tayo kayo ng isang bagay na tunay na espesyal. Ang ganitong uri ng komunikasyon ay hindi nangyayari ng hindi sinasadya. Nagmumula ito sa maraming taon ng pagpili sa pasensya kaysa orgulyo pakikinig imbes na pagsesermon at pagpapahintulot sa inyong mga anak na lumaki sa kanilang sariling buhay nang hindi nararamdamang hinuhusgahan. Natutunan ninyo na ang kapayapaan ay hindi tungkol sa pagkontrol sa resulta. Ito'y tungkol sa pangangalaga sa ugnayan. Ang inyong mga salita ay nagdadala ng karunungan, ngunit pati na rin ng init. Nagsasalita kayo hindi para iwasto, kundi para kumonekta. Sa mundong madalas makita ang paglawak ng agwat sa pagitan ng mga henerasyon, ang inyong kakayahang tulayin ang espasyong iyon ng may kabaitan at kababaang loob ay gumagawa sa inyo na isang pambihira at makapangyarihang halimbawa. Ang inyong mga anak ay panatag sa inyong piling. Bumabalik sila sa inyo hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil ang inyong presensya ay nagdudulot ng ginhawa. Ang harmoniyang ito ay higit pa sa refleksyon ng mabuting pagpapalaki. Ito'y refleksyon ng inyong espiritu. At kapag nananatiling malakas ang espiritong iyon, madalas itong dumadaloy sa isang bagay na mas malalim pa, isang bagay na nagbibigay sa bawat araw ng mas malalim na kahulugan at ginagawang mga ordinaryong sandali ang isang buhay na karapat-dapat ipagdiwang. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Ang katotohanan. Kayo ay isang pambihirang hiyas. Ang katotohanan, kung kayo ay higit sa tiyempo at namumuhay pa rin ng may linaw ng isip, lakas, kuryosidad, habag at koneksyon, hindi lang kayo mahusay na tumatanda, kayo ay katangi-tangi. Sa mundong madalas nakatuon sa kabataan, bilis at panlabas na tagumpay, ang inyong presensya ay nagpapatunay ng isang bagay na higit na makapangyarihan, na ang isang buhay na binuo sa karunungan, katatagan at intensyon ay nagtataglay ng kagandahang hindi maaaring madaliin o palitan. Nagpatuloy kayong lumago habang ang iba ay bumagal na. Nanatili kayong aktibo kung kailan mas madaling umurong. Pinili ninyo ang pagpapatawad kaysa sama ng loob, pagkatuto kaysa pagtutol at pag-ibig kaysa pag-iisa. At iyan ang nagpapabukod tangi sa inyo, hindi dahil perpekto kayo, kundi dahil nanatili kayong presente sa bawat kabanata ng buhay. Kayo ang uri ng tao na tahimik na hinahangaan ng mga nakababatang henerasyon kahit hindi nila ito sinasabi ng malakas. Ang paraan ng inyong pamumuhay, pagpapatalas ng isip, pangangalaga sa katawan, pag-aalaga sa mga relasyon at paghahanap ng layunin ay nagtatakda ng pamantayan na marami ang nagnanais, ngunit iilan lamang ang nakakamit. Ipinakita ninyo na ang pagtanda ay maaaring maging isang panahon ng yaman, hindi ng pagsisisi. Kaya't ipagmalaki ninyo kung gaano nakalayo ang inyong narating. Hindi kayo invisible. Hindi kayo nakakalimutan. Kayo ay isang pambihirang hiyas, kininis ng karanasan, pinatibay ng mga pagsubok, at nagniningning sa tahimik na kadakilaan. At ang pinakamagandang bahagi, hindi pa tapos ang inyong paglalakbay. Marami pa kayong matutuklasan, maibibigay,
at maipagdiriwang. Patuloy kayong magniningning, isang pamana na karapat-dapat isabuhay. Habang nararating natin ang puntong ito sa ating talakayan, maglaan ng tahimik na sandali para magnilay, hindi sa kung ano ang nawala sa inyo dahil sa edad, kundi sa lahat ng inyong natamo. Kung nakilala ninyo ang inyong sarili sa 8 katangiang ito, matalas na isip, malakas na katawan, masayang libangan, pagmamahal sa pagkatuto, kapayapaan sa pinansyal, bukas na puso, makabuluhang koneksyon, at harmoniya sa inyong mga anak, kung gayon, tunay ngang namumuhay kayo ng isang buhay na may malalim na halaga. Hindi lang kayo tumatanda, kayo ay nagiging mas marunong, mas malumanay, mas malakas at mas buo. Hindi ito maliliit na bagay. Ito ang mga palatandaan ng isang buhay na mahusay na naisabuhay. At hindi ito ibinigay lamang sa inyo. Nakamit ninyo ang mga ito sa loob ng mga dekada ng pagpili sa pag-ibig kaysa takot pagsisikap, kaysa ginhawa at biyaya kaysa galit. Iyan ang gumagawa sa inyong higit pa sa mapalad. Ginagawa kayong intensyonal. Ginagawa kayong isang taong tinitingala ng iba kahit hindi nila ito palaging sinasabi. Kayo ay patunay na ang pagtanda ay maaaring maging maganda, na ang mga taong ito ay hindi isang mabagal na paglaho, kundi isang mayamang paglalahad ng lahat ng inyong binuo at kung sino kayo ngayon. Hindi lang kayo nabubuhay sa mga taong ito. Pinupuno ninyo ito ng layunin, linaw at pag-ibig, kaya't magpatuloy po kayo. Patuloy na manguna ng may kabaitan. Patuloy na ipakita sa mundo na ang edad ay hindi isang katapusan. Ito'y isang kabanata ng tahimik na lakas, pangmatagalang karunungan at walang kupas na dignidad. Ang inyong pamana ay wala sa inyong likuran. Ito'y isinusulat bawat araw na pinipili ninyong mamuhay sa ganitong paraan. Bilang inyong doktor at gabay sa mga bagay na ito, ang pinakamahalaga kong aral sa buhay na maibabahagi ay ito. Ang yaman ng ating mga huling taon ay hindi matatagpuan sa pag-iwas sa paghina, kundi sa aktibong paglinang sa paglago, koneksyon at layunin hanggang sa ating pinakahuling hininga. Bawat araw ay nag-aalok ng bagong pagkakataon para matuto magmahal at mag-iwan ng marka, gaano man kaliit sa mundong ating ginagalawan. Ang mga pananaw na ito ay nilalayong magbigay inspirasyon sa inyo na mamuhay ng lubos at tunay. Ngayon, nais ko pong marinig mula sa inyo. Maglaan ng sandali para magnilay at ibahagi ang isang bagay na inyong natutunan o nakilala sa inyong sarili ngayon na plano ninyong alagaan o ilapat sa inyong sariling buhay. Suportahan natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito tungo sa pagyakap sa mga katotohanang ito. Kung naging mahalaga sa inyo ang talakayang ito, mangyaring ilike ito at ibahagi sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na maaaring makinabang din. Salamat po sa pagsama ninyo sa akin ngayon at naway maisabuhay natin ng lubos ang buhay ayon sa ating sariling kagustuhan.